Miss Catherine Bernardo, photos with Mr. Daniel Padilla. Abay, nag-i-ignite ngayon sa social media patungkol sa comeback. Abay, i-fact check natin yan. But before that, isang photos ang nag-circulate ngayon online kung saan nakikita ang photos ni Miss Catherine at Mr. Daniel Padilla na magkayakap, kung saan makikita natin sa photos na tila baga ito ang presence na hairstyle ni Mr. Daniel. So dahil po dito, napag-usapan po ngayon sa social media at asang-asang ilan sa mga Katniel fans na meron ng comeback na naganap. Pero syempre, ito po ay finact-check ng ilang mga online news na sinasabing walang balikan. Trending photo ni Catherine at Daniel, luma na. Ayon sa artikulo ng Abante, kumalat kamakailan sa social media ang pinakabagong larawan ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla na magkasama na tila'y muling nagpapahiwatig ng muling pag-iri ng isa't isa. Ngunit binigyan din ng pahayagan na ang naturang kuha ay luma na, hindi sariwa at hindi patunay na isang bagong pagbabalikan. Ang detalye po ng mga larawan na naipost ay magjowa na muli daw. Ang naglalambingan pa daw itong si Catherine at saka si Mr. Daniel. Tapos, sinabayan pa ng ilan sa mga post ng netizen at ng mga kasama ni Miss Catherine na nagdodrawing po siya ng isang couple ng pusa, si Cat, at saka yung lalaking pusa naman ay nakasalamin, na sinasabi po ng ilan na yung nakasalamin na pusa ay tumutukoy daw kay Mr. Daniel Padilla. So, yun po yung kaya talagang parang napagtagmi-tagmi ng mga netizen na meron nang comeback na magaganap. Pero kung susuriin po natin yung photos, malinaw po na ito po ay isang malaking edit, no? Ay usong-uso na po ngayon ng AI. Diba? Kaya naman talagang pina-fact check po natin siya kasi maraming netizen na agad nagtaka kung ito ba ay huling nakunan o bahagi na lamang ng throwback or memory dump. Ayon sa Abante, ito ay hindi bagong kuha kundi isang luma na raw talaga na hindi initopic ipapahiwatig ang revival na romance. Dahil dito nag-react ang ilan sa mga netizen patungkol dito. May mga nagkomento na tila inaasahan ng reunion ng dalawang since ang breakup nila noon. May mga nagsabi na hopeful pa rin sila habang iba naman ay nagbiro na baka sa mga throwback content lang talaga ito. Nagbabalik agos din ang hashtag na hashtag Katniel, hashtag DKMood at iba pang usong fans tag sa mga post. So muli sinabi ng artikulo na si Catherine at Daniel na kilalang tambalan sa mundo ng Katniel ay official nang hiwalay ng ilang taon na ang nakakaraan. Bagamat may mga ilang fans na naniniwala pa sa muling pagsasama, hanggang sa kasalukuyan ay wala namang dokumentadong pahayag na kumpirmasyon mula sa kanilang panig. Nabanggit din ng mga humihiling ng mas real time na update sa aktual na estado ng kanilang relasyon. So, nang-iingay din ngayon ang media patungkol dito. Binigyan din ng Abante na karaniwang diskarte ng ilang mga tabloids at entertainer sites na ang iskandalo o rumors na muling pagbabalikan. Naging dahilan ito ng pag-viral na natulang larawan na yung paman walang bagong patunay ang nag-ugat sa pagiging luma lamang ng larawan. So, ayon nga po sa isang online news na wala pong balikang naganap hanggang walang malinaw na pahayag at sariwang ebidensya. Hindi tama na magpanggap na may reconciliation. Ito'y isang malaking paalala na maging mapanuri at hindi agad buo ang paniniwala sa bawat trending post, lalo na kung hindi raw tunay at tagal sa mga lumang larawan. So, sa panahon kasi ngayon, uso po yung tinatawag na Throwback Thursday. So, yun naman ay tinawag na Flashback Friday. At iba pang tropang pang-memorylin, madalas nating ipinapakalat ang lumang image gaya ng bago. Nagiging tricky ito kapag sinasabing latest photo, tila material na bagong totoong kalagayan ngunit di pala. So ayon po sa pag-aaral, iba-ibang epekto nito. Una, nagkakaroon po ng nostalgic memory, comfort o balik tanaw sa pinakamatamis na alaala. Pero sa ngayon ay nananatili pa rin po na wala pa pong ganap na balikang nagaganap, wala pa pong reconciliation na nagaganap. Ang tangi lang nating naririnig ngayon ay mga chismis patungkol po Mayor Alcala at saka dito po kay Miss Catherine na wala naman po mailabas na resibo. At tungkol naman po sa comeback ng Katniel, wala pa po comeback. At dahil dyan, eto naman mag-react tayo sa mga comments and reaction ninyo patungkol sa ating latest updates. Unahin po natin ang komento mula po sa isang netizen, Unahin natin si Manchi Dongtat. Sabi niya, wag na tayong umasa na pupunta si Kat sa Guillermo Awards. Baka talagang may nagbabawal na sa kanya na isang mayor para di na sila magkita ni Alden sa public. Mas inuna pa nga
niya ang puso niya at isang red flag din ang pinalit kay DJ kaysa growth at career niya. Hi Catherine, kung si Mayor man ang makakatuluyan mo, it will ends up ikaw ang bubuhay sa kanya. Sabi ni Miss Alice Calisin, don't touch 9950, ikaw kasi paniwala ka sa fake news. Halata naman bashers ka, wala kang mayor at matalino si Kat, di papatol sa isa pang babaero. Lumayos ka dyan dito. Nag-away na sila sa comment section. My God, no? Let's respect one another's opinion. May kanya-kanya tayong opinion. Sabi ni Miss Jennifer, bakit ba utal-utal girl? Yung sinasabi mo, kuha mo lang sa iba. Luxury items, mapapakinabangan. Bakit mo ba isingit comments ng tao? Pwedeng namang basahin yan. Instead, gawin mo kung buong program mo sa mga news na sasagap mo. Ayan. So, niroll niya pa ako. This ana mag-vlog ka na rin, diba? At the same time, at least, di ba may opinion ka pa rin? Sabi ni Miss Bergie, congratulations Kat din. Hi Ma'am Dars. Ask ko lang Ma'am Dars, alam mo ba kung magkano kinita ng first day ng movie ni Miss Charo, Ending Long and Only We Know? Base po sa akin pong research, wala pa pong inilalabas na official kung magkano po yung kinita kasi hindi pa po siya lumalabas sa Pilipinas. Nasa ibang bansa pa siya. Kaya wala pa pong actual na parang kung magkano yung kinita niya for first day, second day, ganon. Pero napapanood na po siya sa ibang bansa. And then dadalhin na rin siya sa Pilipinas. Another one, sabi ni Miss Geraldine, pupunta naman kaya ang Kat? Then siguro hindi talaga sila in good terms. May malaking tanong, okay naman sila pagkatapos ng Thanksgiving party. Bigla na rin walang komisyon. Kumuisyon ang kasamahan nila sa HLA. May nangyari talaga. Ayun. Send ko naman yung kanyang opinion with regards to this. Actually po, in good terms naman po sila ni Alden Day Charge. Wala po sila pinag-awayan or what. Wala lang talagang mga ganap between them kasi may kanya-kanya silang garap sa buhay. Sabi naman po ni Miss Alice Dongtats, ayan, so nagalit siya kay Dongtats with regards dun sa opinion ng isa sa mga viewers natin patungkol na dito kay Mayor Alcalano. Pero yun nga, sabi nga po ng ilang mga online site na lang talaga, maaring hearsay lang po yung mga patungkol doon, diba? Not unless na maglabas po sila ng mga resibo na makapagsasabi talagang totoo talaga na may karelasyon nga si Miss Catherine. And sabi ni Miss Linda, good girl Kat, matalino Kat, alam mo yon, hindi maganda sa career Kat then forever. And sabi ni Miss Alice, congrats, no one can beat the record of Kat then. Ayan, true, so true naman tayo dyan. Sino ba naman makakabit ng 1.6 billion, na kinita po ng Hello Love again, no? So, talagang kakaiba po yun. Na at first time po naranasan ng Philippine showbiz industry yan. Sabi ni Miss Raquel, we love you Alden and Catherine, deserve nila ang awards na yan dahil kailangan mo nang ibet ng susunod na mga movies ang kita ng HLA. Basta support kami ng mga taga-barangay ko sa susunod na individual project ng Katden. Ayan. So, antay-antay lang tayo. Malay nyo naman, diba? Nagulat na lang tayo, meron na pala silang brands together, may project na sila together. Yan naman yung inaantay natin, diba? At I know na ganun din po yung gusto ninyo. Pero, yung po naman sa relationship, let's trust the process. Huwag natin sila masyadong madaliin at huwag natin silang pangunahan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!